beloved Boss Mike Cervera. Biruin mo bibintang na naman sa amin yung gawain nila. No? Si Pangulo na rin mismo nagsabi, hindi lang mga DDS, hindi lang mga DDS ang nagsabi. Pati ang Pangulo, may mensahe patungkol dyan ano sabi? Sabi ni Joey, nang hihingi daw ng 2 million, si Maharlika kay Amy, mali ka. 3 million yun. 3 million. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Jeline Mayril. Thank you po. Eto na mga kababayan. Pakinggan nyo. Ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Sa usaping Elena Capistrano. Wisely Mateo, Miss Au, Shoni. Nori Lee Cruz. Pakinggan nyo ang Pangulo patungkol sa mga bayaran. Pasok! Supporters daw, meron daw tinatawag na troll. Ang troll, yung binabayaran mo para labanan yung kalaban mo. Wala naman akong ganun. At siguro yung aking mga katunggali, hindi makapaniwala na meron talagang supporter dahil hindi sila nakakaramdam na ganun. But these are real people. May trabaho ang mga yan. They do not do this as a job. It's not only unfair, it's not only untrue, but it smacks of desperation on their part. Because kailangan nilang makahanap ng paliwanag kung bakit marami pa rin sumusuporta. Di ba mga kababayan ko, nagtataka sila mga kababayan kung bakit daw napakaraming sumusuporta kay Pangulo mga kababayan pinagbibintangan mga kababayan tayo ng mga bayaran ni Pangulong Bongbong hindi ba pwede mga kababayan dahil nakikita natin yung sincero niyang paglilingkod, pagmamahal sa bayan, doon tayo humahanga at doon tayo sumusuporta Di po ba? Kagaya ho ninyo kami. Ang kaibahan lang mga kababayan, makakapal ang mga pagmumukha namin. Di po ba? Sabi nga, makakapal ang mga pagmumukha niyan, mga vlogger na yan. Kasi mga kababayan, kailangan nating kapalan yung pagmumukha natin laban sa mga makakapal ang mga pagmumukha at mga totoong bayaran. Di po ba? Mga kababayan ko, yung po yun. Kailangan ho natin na magpakapal ng mukha para sa mga makakapal ang mga mukha ng mga totoong bayaran. Kasi kung hindi kami magiging makapal ang mukha, tandaan nyo mga kababayan wala. Sigurado. Mahihirapan si Pangulo na i-deliver lahat yung pong mga magagandang mga gawain nito. Yung pong mga proyekto na nagagawa nito. Yung mga magaganda na balita dapat na napakikinggan ng tao. Kasi mga kababayan ng mga DDS, alam nyo na. Sila pong mga bayaran, gagawa na ng mga kung ano-anong mga fake news. Ang dami. Sipin nyo maigi. Napakaraming ginagawang fake news ng mga yan. Bakit nila ginagawa ang magawa ng fake news? Kasi binabayaran niyang mga yan. Hindi gagawa ng fake news ang mga vlogger na yan kung hindi sinusungal-ngal ng mga kwarta yan. Nagets nyo mga kababayan ko? Yan po ang katotohanan dyan. Nako mga kababayan, magmasid kayo, makiramdam kayo sa dami ng propaganda nila, alin ang totoo. Tayo mga kababayan, taga-salo lang Hindi huyan ang tama, ere ang katotohanan. May binalita sila, si Pangulo nagdodroga daw. Mali po yan, ito po ang katotohanan. Di po ba? Ganyan ho ang trabaho namin Gumagawa po ba kami ng kasinungalingan para sa inyo? Nagbabalita po ba kami ng kasinungalingan para isungal-ngal sa mga isipan nyo? Hindi ho, mga kababayan. Hindi natin gawain yan. Ang may gawain yan yung gustong mangagaw ng kapangyarihan. Di ba? Mga kababayan? Yan. Di ba? Balikan natin tong kwento rito. Pasok. Ng Presidential Communications Office o PCO ang alegasyong may binabayarang vloggers at social media reactors para i-promote ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo mga kababayan, ano naman kung makita nyo kami na kami kasama ng First Lady ni Pangulo o ng kahit sinong mga naluluklok dyan sa PCO. Anong masama yun? Di po ba? Hindi po ba kapag nakasama namin at nabigyan kami ng wisdom nila
nabigyan kami ng kanilang mga salitang makakapagdagdag sa aming mga kaalaman, di po ba napakagaling niyan? Di po ba? Ganun po yun, mga kababayan. Yung po yun yung po bang ma-appreciate man lang, ano po, hindi ho kailangan ng bayad Ang kailangan lang ho appreciation, di ba? Doon po sa mga ginagawa natin, okay na yan. Hindi na ho kailangan ng pera-pera. Oo. Karamihan naman ho mga kababayan, ng mga vloggers na kakilala nyo at pinapanood nyo na katulad ko, abay mga kababayan may mga trabaho at may mga negosyo. Yung iba ho'y mga nasa ibang bansa pa. Yung iba naman mga kababayan, ektarya ang lupang sinasaka. Di po ba? Ako naman ho ay may mumunting barberya. Di po ba? Sapat ho yun. Kaya nga ho mga kababayan, kahit wala ho tayo rito, mabubuhay ho tayo. Hindi ho magbabago yung pamumuhay natin. Magagawa ko pa rin yung mga bagay. Kaya lang ho, dahil pagmamahal po natin pare-parehas kay Pangulong Bongbong Marcos, ayan mga kababayan, hanggang huli daw dapat nating samahan. Akala ko kasi mga kababayan, pagkatapos ng may maipanalo tayo, di ba? Maipanalo natin si Pangulo, tama na yon. Pero mga kababayan, hindi pala Oo. Hindi pala ganon. Dapat pala samahan pa rin natin hanggang dulo. Yan. Di ba? Kita nyo naman, naging masaya lalo, no? Naging masaya ang labanan, ano? Kita nyo, hindi ko naman sinabing nung bumalik ako. Nagkataon lang siguro. Di ba? Vlogger ng DDS, no work, no pay. Yan. Kaya mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo, yan, kayo, yung mga matatagal ng kakilala ko, hindi ko naman kailangan magsalita pa, no? 'Di ba? Hindi ko na kailangan magsalita pa kung ano yung meron at kung ano yung kakayanan meron ako. Hindi na ho dapat sinasabi 'yon. Minsan ho mga kababayan, wala tayong pinagmamalaki rito na may ginawa tayong ganito, may ginawa tayong ganyan. Wala ho Hayaan na lang natin yung ibang tao yung magsalita para sa atin. Yan po yung aking katwiran mga kababayan. Ano? Mga Ilocano, tell death, do us part, sabi nga ni Jai Jai. Yon. Eto na. Ginawa nito ang payag ng tanungin ng isang kongresista sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng ahensya sa 2026. We don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't. Ayan, tulad nyo, kayo ba yung mga trolls ba kayo nandito? Ikaw Marites Musni, Boss Mike mukhang high blood si si Boss Chris, vlog niya kahapon tungkol sa pagkatanggal. Hindi, ganun lang yun, Jeline. Huwag niyong intindihin si Chris Ulo, mapagbiro yun Kayo naman, correct ka, Boss Mike. At kung ano man, matutunan natin sa Pangulo ay maipapasa natin sa ating mga anak. Saling lahi. Yung isang kasama nyo, baka nagbibiro lang yung. Kayo naman, huwag nyo nang pansinin. Eto na, dito tayo. Itinanggi ho ng bagong kalihim ng PCO itong si Secretary Dave Gomez na meron nga hong ganon. Di po ba? Tuloy. Retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president. Totoo yan mga kababayan. Tanongin nyo kung sino may troll sila. Tignan nyo ho yung mga nagko-comment, walang mga muka. Kung hindi ho mga kababayan, bagong gawa. Aba mga kababayan pansinin nyo, wala hong kaibigan. Pero kita nyo nagko-comment sila, talagang consistent yung pagko-comment no? Yung po yung mga troll na sinasabi. Pero kay Pangulo mga kababayan, tignan nyo ho yung mga nagtatanggol at mga nagko-comment, tignan nyo, totoong mukha Oo, totoong mukha mga kababayan. Kaya ulitin ko uli. Ito bago tayo magtapos. Aba mga kababayan, kung meron man hong mga bayaran, na mga vloggers, sa kampo nila yan. Marami na hong patunay Ang dami na, kailangan pa ba natin ipakita, isa-isahin Halos lahat yan, di ba? Halos lahat yan,
mga kababayan, natalakay na natin eh. Di po ba? Oh, yan mga kababayan, Lea Torres, DDS lang, mga trolls yan. Galit si Marcoleta, nakikita niya, ulo niya, sa kausap niya. Grabe ka naman. Rosa Corimao, Boss Mike, parang high blood si Boss. Ay, wag niyo nang pansinin. Hayaan nyo. Baka niraregla lang. Buti na lang kami, true. Buti na lang kami. True, Boss Mike, kasi totoo kayo. Kaya, siyempre, mga kababayan ko naman, sabi ko nga sa inyo, abay, hindi ko naman sinasabing basihan ng itsura ng nagsasalita, Abay, pansinin niyo na lang ho yung mga ginagawa at yung mga sinasabi. At doon ho kayo magbase. Kasi mga kababayan, tulad ho ni Maharlika ngayon, 'di ba? Binisto natin. Ayan. Talaga na mga kami tawag dito, pagkaisa-isa na ibunyag yung totoong ginagawa ni Maharlika. Ayan, tingnan nyo. Irrelevant na siya. Wala na ho siyang bilang, mga kababayan, Hindi na ho tulad ng dati. Oo, lahat kayo nando doon eh. Kasi pagka nalaman na kayo'y isang sinungaling na mamamahayag o vlogger o ano pa mang katawagan, abay, mawawalan ng gana. 'Di ba? Mawawalan ng gana. Jonathan Claridad, thank you naman. Mawawalan ng gana yung mga tao eh. Kasi feeling nila lahat ng sinasabi mo ngayon, puro kasinungalingan eh. Tignan nyo mga kababayan, si Maharlika, 'di ba? Tignan nyo mabuti. Noon, mga kababayan, napakarami nyo doon. Bakit ngayon tila nawala na? Kasi ang dami niyang palpak na balita. Puro kasinungalingan. Binola-bola kayo. Saan? Tanga na lang kayo kung naniniwala pa rin kayo sa polvoron video na pinakita nila. Di ba? Naniniwala pa rin ba kayo sa polvoron video na pinakita at sinalsal ni Maharlika ng 3 taon? Tulad ng pagsalsal niya dun sa pinapasukan niyang mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi at pasensya na rin ho kayo, sa mga minsan hindi nagugustuhan yung mga salita naming mga vloggers, Minsan kailangan namin gumamit ng mga ganyang salita kasi yung mga DDS na naniniwala sa kanila, abay, pag hindi namin ginamit yung mga ganyang salita, hindi nila naiintindihan eh. Oo, ako humihingi, advance na, humihingi ng paumanhin sa inyo. Oo, na pagpasensyahan nyo kami kung gumagamit kami ng mga hindi kaayang-ayang salita paminsan-minsan eh. Opo, kasi kailangan gamitin. Oo, hindi mauunawaan ng mga DDS yung salitang ginagamit lang nating sinauna na para bang mga kababayan sa maayos na paraan, sa maayos na salita lang. Minsan, mga kababayan, kailangan din nating asiman. Di ba? Kailangan din nating asiman. Tulad niyan, yung salitang sinalsal. Totoo naman eh. Yan lang yung kayang unawain ng mga DDS eh. Sinalsal nila ng sinalsal yung fake video ni Pangulong Bongbong. 3 taon. Inang yan. 3 taon ding naging mga uto-uto yun. Napakarami ngayong mga natauhan patungkol sa pambibisto natin. Na fake video yan. Yan, mga kababayan. So, mga kababayan, haba na pala ng oras natin. Dito na. And they are by no means employed by us. Giit pa. Wala. Sinong empleyado? Lang yan naman. Siguro, mga kababayan, ganito naman. Para sa parehas na bigay ng reaksyon. Siguro kapag ang Malacanang ay nag-imbita, nag-imbita at may mga salo-salo, siguro meron ding inaabot na paminsan-minsan pero hindi ito hindi ito ano ba tawag doon? Permanente o lagi o obligado Minsan siguro parang token of appreciation nila. Bibigay sila ng magkano pamasahe 500, 1,000. 'Di ba? Para pamasahe, 'di ba? May iba malalayo, 'di ba? Tayo ginagawa rin naman natin 'yang mga kababayan eh.
Di po ba? O kayong mga OFW, hindi po ba kapag ka umuwi kayo ng Pilipinas, pag dinayo kayo, binisita kayo ng mga kamag-anakan ninyo na malayong malayo, umamin kayo, alangan na hindi nyo binibigyan ng kahit panggasolina, pamasahe, ano? Di ba binibigyan natin? Depende na lang sa layo. Malayo ito. Galing pa, nandito ako sa Maynila, galing pang Ilocos ito. Alangan naman mga kababayan bigyan mo ng 500, ano? Di ba? Yung mga kamag-anak ko, pag pumupunta, mga kababayan, bibigyan ko. Saan? Taga-Tugigaraw pa yan. Yung kapatid ko, taga-Tugigaraw, mga kababayan taga-Amulong syempre, alam ka naman na, bibigyan mo na 1,000. Panggasolina doon, mababa ang 5,000. Di ba? Yun lang mga kababayan, yung mga ganun. Normal lang ho yun. Di ba? Wag namang magpaka-Ilocano talaga si Pangulo. Di ba no? Wag naman magpaka-Ilocano. Ngayon, mga kababayan, ganun din ho ang Pangulo. Binisita ng mga vloggers at bilang mga, di ba, nagtatanggol at naniniwala, kung bigyan po sila dyan ng pamasahe, okay lang ho yun. Walang question doon. Di ba, mga kababayan? So yan, mga kababayan, kaya kung meron man, ulitin ko, may bayaran, alam nyo na kung sino yan. Pero mga kababayan, hinaba na tayo ng oras, babalik na lang ho tayo mamaya, mga kababayan. At tatalakayin natin to, may papakita ko ako sa inyo, ha? Talakayin natin to. Grabe to. Sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion. Nako, mga kababayan, ayaw na ayaw ni Jojo Chavez ito. Mga kababayan, may inexpose po si Mayor Isko, mga kababayan. Nako, grabe. 14 billion sa Maynila para sa flood control project. Nasaan na? Nako, yan ang ating tatalakayin, mga kababayan. Umaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion. And yet, the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flood. Ipinasilip ni Kita nyo, mga kababayan ko. Yan ho, nako, mga kababayan, talakayin ho natin tumamaya. Mahaba-haba po ito Maraming kwento rito, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong mga makakapal ang mga pagmumukha ng mga kongresista, mayor, gobernador, o kung sino mang mga senador, mga kababayan, ang kakapal ng mga muka, yung kakapalan ng muka nila sana ginamit sa bakal at sa simento, sa palitada, doon sa buhos, sa kalsada, di ba? Mga kababayan, hindi Mas makakapal pa mga pagmumukha nila kaysa ginamit na bakal at simento doon sa mga proyekto nila. So mga kababayan, magkita-kita po tayo mamaya. Yan ang ating tatalakayin. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po at huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Our beloved Boss Mike Cervera.